Marami sa malalaking dog breeds ang kinagigiliwan dahil sa pagiging gentle giants. Pero meron ding hindi basta-basta malalapitan dahil sa taglay nilang tapang. Gaya ng Presa Canarios na alaga ni Miguel. Very dominant sila. They tend to challenge the owners always. So kailangan ikaw as an owner, dapat pinaparamdam mo sa kanila na ako yung leader. Si Mira, very, very friendly. Kahit stranger, kaya siyang hawakan. Si Rascal, hindi. Pag stranger, kailangan ma-feel muna niya na walang threat bago siya magpapahawak or ma-relax siya sa paligid. Livestock guardian dogs kung tawagin ang Presa Canarios. Mula sila sa Spain at binreed para magbantay ng mga alagang tupa at kambing laban sa wolves, bears at iba pang predators. Dahil dito, hindi madaling maging submissive ang Presa Canarios. I think yun yung isa sa mga maling notion ng mga owners ngayon. They always think na kailangan alpha ako. Kailangan takot sa akin mga aso ko. Pero hindi na dapat ganun. Dapat yung mga dogs mo, nire-respect ka. Hindi sila takot, nakabahan, relaxed ka. Hindi ka nagpapakita ng tension. Kasi hindi alam ng karamihan, dogs are masters of body language. So kung relax tayo, kagaya ni Mira, nag-relax na siya. Diba? Tapos relax din yung kausap ko, kaya walang tension. So ganun yung dapat hinaharap mo sa aso mo every time. Dahil nga sa extra nilang laki, extra din ang kanilang mga pangangailangan. Hindi pwede yung normal collars, normal leash, dahil malalakas sila eh. And then yung weight pa nila mabigat. So kailangan yung equipments mo, yung mga gamit mo sa kanila, is dapat maayos din, matibay. Kasi hindi pwedeng makawala yan sa labas, may habulin, walaking problema yun. Ang kanilang diet, dapat 80% meat, 10% organs, at 10% bones. Kumukonsumo sila ng 1 hanggang 1.5 kilo ng karne araw-araw. Kasi ang advantage ng raw feeding, maganda yung coat nila, natural oil, hindi sila bumabaho, tapos malambot kahit hindi sila madalas paliguan. Pagdating naman sa exercise, hindi rin karaniwan ang kailangan ng mga Presa Canarios. Mas kailangan kasi nila yung explosive exercises eh. So, nagtitraining kami sa bahay ng Biteworks, tapos fetch din. Bukas ngayon si Miguel sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa rare breed na kanyang inaalagaan. May grupo din sila at nag-offer ng sarili nilang raw food formula. Gusto nyo magtanong about the breed or anything dog-related, pwede kayong mag-reach sa Facebook ko, Miguel Alfonso. Join kayo sa group namin, Empowered K9 PH. Dito sa field na to, dito kami usually nagmi-meet and greet sa Chicks, Booze, and Dogs. Lahat tayo malayang pumili at mag-alaga ng extreme at kakaibang breeds. Basta siguraduhin handa rin sa extreme na responsibilidad kalakip nito. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.